Kung lalabanan mo ang Great Demonist, sasama ako sa'yo. Pagkatapos, tinanong ni Sohan, alam mo ba kung nasaan ang Great Demonist ngayon? Tumugon ang Sun Dragon, iuutos ko sa aking mga tauhan na hanapin siya, habang sinabi ng Sword Wolf, may mga chismis na siya ay nasa teritoryo ng unorthodox faction sa Chang'an, kaya't mabilis mo siyang matutunton. Medyo nagalit si Sohan at sinabi, ang Great Demonist ay tumatanggap lamang ng magagandang babae bilang disipulo, at dapat sila ay mga birhen. Sinasabi na pinapatay niya ang mga disipulong na wala ng pagkabirhen. Maliban sa mataas niyang pamantayan sa kagandahan, walang nakakaalam kung sino ang kanyang pipiliin na itira o patayin. Kahit gaano pa kaganda ang isang disipulo, maaari pa rin siyang patayin kung siya'y magaspang o hindi magalang. Ginagawa niya kung ano ang gusto niya, kaya siya tinawag na demonyo at baliw. Kahit siya'y baliw, tinatawag siyang Great Demonist dahil siya'y napakalakas. Lahat ng naroon ay naintindihan ng sinabi ni Sohan, at sila man ay nagalit sa kalupitan ng Great Demonist. Sabay silang sumagot, oo, troop leader. Binagsak ni Sohan ang kanyang kamao sa mesa ng malakas, at nagkulay rosas ang kanyang mga mata. Iniisip niya, sila ay disipulo lamang sa pangalan. Hindi sila tinuturuang maging martial artist. Pinapalakas lamang niya ang kanilang internal energy hanggang sa isang tiyak na antas bago sila kunin upang mapanatili ang kanyang kabataan. Hindi ko alam kung sino ang naging disipulo niya, pero kailangan ko siyang iligtas. Kinabukasan, si Chuseok kasama ang kanyang 4 na sundalo ay nakatayo sa harap ni Sohan sa bakuran ng Mystic Lunar Dance Troupe. Tinanong ni Sohan, ano ang palagay niyo pagkatapos makita ang mga kakayahan ng mga pinuno kahapon? Lahat sila'y tahimik at naguguluhan. Habang tinitingnan ni Sohan ang kanilang mga mukha, nagpatuloy siya, alam niyo na ngayon kung bakit kailangan niyong maging mas malakas, tama ba? Sumagot ang isa sa kanila, oo, troop leader. Pinasigla sila ni Sohan, walang dapat ikapanghina. Ang unorthodox factions ay dapat lumago, hindi sa kanilang martial arts, kundi sa kanilang ugnayan sa isa't isa upang maging mas malakas. Sa proseso ng paggawa niyan, bawat isa sa inyo ay may papel na gagampanan. Tumingin si Sok sa kanya nang may kakaibang ekspresyon at sumagot, oo, troop leader. Pagkatapos, sinabi ni Sohan, at kayo ay nasa ilalim ko, hindi sa mga pinuno. Siyempre, dapat niyo pa rin silang igalang dahil sa kanilang mga posisyon. Tandaan niyo ito tuwing may gagawin kayo mula ngayon. Matapos marinig ang mga utos, sabay-sabay silang sumagot, oo, troop leader. Ngayon, sinabi ni Sohan na may matapang na mukha, at makikipagkita ako sa Great Demonist. Nagulat silang lahat nang marinig ito at nakatingin sa kanyang mukha. Tinanong ni Sok, ang Demonist. Ibig mong sabihin ang Great Demonist mula sa 4 na Great Demons? Sumagot si Sohan, oo. Nang marinig ito, mas lalo silang natakot at naguguluhan. Nakatingin sa kanilang mga mukha, tinanong sila ni Sohan, anong problema? Sumagot si Sok, kasi nag-aalala ako. Hindi dahil hindi ako nagtitiwala sa iyong kakayahan, pero ang 4 na Great Demons ay mga taong kahit ang orthodox factions ay hirap hulihin. Sumagot si Sohan, oo, ganyan nga ang 4 na Great Demons, pero malapit na yang tawagin na 3 Great Demons. Sa gabi, sa Chang'an Unorthodox Faction Riverside Asher Plum Pavilion, maliwanag ang buwan at ang refleksyon nito ay makikita sa tubig. Isang magandang pavilion ang nasa tabi ng ilog. Nakaupo si Sohan doon, hawak ang isang baso sa kanyang kamay at nag-iisip. Naaalala niya nang sinabi ni Sok, troop leader, ang Great Demonist ay sinasabing nakita sa teritoryo ng unorthodox faction sa Chang'an. Iyan ang mensahe ng Sun Dragon Association leader. Habang inaalala ito, iniisip niya habang nakatingin sa buwan, isang buwan na akong nandito pero hindi ko pa rin mahanap ang Great Demonist. Sino kaya ang kinuha niya bilang disipulo? Ayon sa sinabi ng aking master sa akin, ang Great Demonist ay sumisipsip ng core energy ng kanyang mga disipulo upang mapanatili ang kanyang kabataan at maging mas malakas. Kailangan kong iligtas sila bago mangyari yun. Habang siya ay nag-iisip, isang magandang babae na may malalaking berdeng mata ang biglang lumitaw at tinanong siya, Ginoo, bakit ka nakaupo rito ng mag-isa? Kung okay lang sa'yo, gusto mo bang uminom kasama ko? Sumagot si Sohan ng bastos, lumayas ka. Sabi ko, lumayas ka. Tinitingnan ni Sohan siya ng patagilid habang ang babae ay nakatayo sa kanyang likuran. Pagkatapos, umalis ang babae ng namumula ang mukha dahil sa insulto, at nagmura, napaka-absurdo. Iniisip ni Sohan, nakakainis.
Sa malayo, may dalawang babae na nakaupo at nakatingin kay Sohan. Sinabi ng isa, "Senior sister," isa na namang babae ang tinanggihan ng lalaking iyon. "Ilang beses na bang nangyari ito?" Sumagot ang isa, na may pulang mga mata at may hawak na baso ng alak, "Junior sister, huwag mong sayangin ang oras sa mga walang kwentang bagay at mag-focus ka na lang sa pag-inom." Ang junior sister, na may napakagandang buhok at malalaking kayumangging mata, ay napakaganda, at sinabi niya, "Gusto ko ring gawin yan." Pero patuloy siyang nangaakit, "Di mo ba napapansin, ang gwapo talaga niya, di ba?" Ngayong pagkakataon, sinabi ng senior sister ng mariin, "Tama na," at agad nang umiti at sumagot, "Sige na nga." Tinitingnan ng senior sister ang kanyang baso ng alak nang may pagkalito at biglang ininom ito, habang ang junior sister ay nakatingin sa kanya at sinabing, "Para kang may kakaibang nararamdaman ngayon. May nangyari ba? Bigla mo na lang sinabi na ayaw mo nang bumalik at umiinom ka pa ng sobrang daming alak, kahit sinabi ni Master na huwag tayong uminom. Parang ang dami mong iniisip." Tahimik siyang nakikinig at sumagot, "Junior sister." Sumagot naman ang isa, "Oo." Ipinagpatuloy ng senior sister, "Nakita mo na ba kung paano namatay ang mga naunang senior sisters?" Sa pagkakataong ito, nagulat ang junior sister at sinabing, "Hindi, sabi ni Master namatay sila dahil nahuli sila ng sex demon, isa sa 4 na great demons, o pinatay sila ng orthodox factions." Tumugon ang senior sister, "Oo, yan nga ang sabi niya." Habang iniisip niya ito, nasa isip niya ang katotohanan, ang totoo, "Hindi ko pa nakita kung paano sila namatay. Wala ni isa sa amin ang nakakita kung paano namatay ang mga senior sisters namin. Baka pinatay sila ni Master." Habang siya'y nawawala sa kanyang mga iniisip, isang babaeng nakadamit kagaya nila ang lumitaw at nagsabing, "Senior sister, narito ka pala." Tiningnan siya ng senior sister at tinukso, "Tingnan mo kung sino ito, hindi ba't ito ang pangalawang disipulo na kinuha ni Master?" Hindi pa niya natapos ang kanyang pangungusap nang putulin siya ng babae, "Iginagalang kita, senior sister. Hinahanap ka ni Master." Ang pangalawang disipulo ay may magagandang berdeng mata at mukhang inosente. Sumagot ang senior sister habang pinapakita ang bote ng alak, "Ganoon ba? Tatapusin ko lang ito, tapos pupunta na ako." Sinabi naman ng pangalawang disipulo na may pag-aalala, "Kailangan mong umalis kaagad." Nagalit ang senior sister at binasag ang bote sa lamesa, sabay sabi, "Junior sister, pinapalampas mo ba ako ngayon? Gusto mo bang uminom ng tahimik o gusto mong uminom pagkatapos ng laban?" Agad namang sumagot ng masunuri ng junior sister, "Kailangan kong uminom ngayon, ano man ang gusto mo." Sa wakas, pumayag ang pangalawang disipulo at umupo sa upuan, habang sinabi ng junior sister, "Senior sister, dito ka umupo." Sumagot ang isa, "Dapat ginawa mo na yan kanina pa." Tumugon ng pangalawang disipulo, "Hindi ko talaga kayang makasundo ka. Siguro dahil naligtas ka mula sa isang walang pangalang unorthodox sect." Habang nag-uusap ang mga babae, iniisip ni Sohan, isang walang pangalang unorthodox sect. Sinabi ng junior sister sa senior sister, palagi ngang ganyan ang ekspresyon ng pangalawang senior sister. Patuloy silang nag-uusap nang biglang lumapit si Sohan at tinanong, "Pwede ba akong sumali sa inyo?" Tahimik na nakatayo si Sohan na may matapang na mukha at lahat sila'y nakatingin sa kanya. Ngumisi ang senior sister at tinanong, "Ano ba yan, ang cliché ng tanong mo? Iyan na yata ang pinaka-cliché na narinig ko buong araw." Sumagot naman ang junior sister, "Sinabi ni Master na huwag tayong makisalamuha sa mga lalaki." Ang pangalawang senior sister naman ay tahimik na nakikinig sa kanilang pag-uusap, habang iniisip ni Sohan, "Lumapit ako dito dahil akala ko maaaring tinutukoy nila ang iniisip ni Sohan na ang Sun Dragon Association ay maaaring ang tinutukoy na walang pangalang unorthodox sect, dahil inutusan ng kanilang master ang mga disipulo na huwag makisalamuha sa mga lalaki. Malamang na sila ay mga disipulo ng dakilang demoness. Mukha silang bata pa. Naiisip ni Sohan, "Nagtataka ako kung isa siyang ulila na inampo ng sword dance troupe pagkatapos akong dukutin. Kung ganoon nga, kailangan ko siyang iligtas." Habang iniisip ito, tinitingnan ni Sohan ang pangalawang senior sister. Nang mapansin ito ng senior sister, sinabi niya habang umiinom, "Mukhang interesado ka sa pangalawang junior sister. Kung ganoon, umupo ka." Nagulat at nagalit ang pangalawang senior sister at sumigaw, "Senior sister." Umupo si Sohan kasama nila at sinabing, "Ako na ang bahala sa mga inumin." Nangaasar namang sinabi ng senior sister, "Marami akong pera." Tinitingnan siya ni Sohan sa gilid at ngumiti habang sinasabi, "Ako na lang ang ililibre mo."
Ngunit agad itong sumagot ng, hindi pwede. Nagtaka si Sohan at iniisip kung ano ang gusto niya. Tinanong siya ng senior sister, sino ka ba? Nagpapanggap ka ba na hindi mo kami kilala? Sumagot si Sohan, nandito ako para sa mga babae. Sa pagkakataong ito, kumunat ang noo ng senior sister at tanong, ano? Sino sa tingin mo kami? Napagtanto ni Sohan ang kanyang pagkakamali at sinabi, hindi yun ang ibig kong sabihin. Nandito ako para maghanap ng isang babaeng nakadamit bilang lalaki mula sa Sun Dragon Association. Nagulat at natakot ang pangalawang senior sister matapos marinig ito, ngunit tiningnan siya ng senior sister at galit na tinanong, kilala mo ba siya? Tinitingnan din siya ni Sohan at iniisip, tama kaya ang hinala ko tungkol sa kanya? Sinabi ni Sohan sa kanila, ako ay mula sa Mystic Lunar Sword Dance Troupe. Ang tawag nila sa akin ay Sleepyhead. Naaalala niyo ba ang pangalang yun? Patuloy siyang tinitingnan ng senior sister nang may pagtataka at tinanong, Sleepyhead? Ikaw ang Sleepyhead? Nakangiti si Sohan sa kanya at sumagot, oo, ako nga, Sleepyhead. Sino ka ba? Nagpakilala siya, ako si Damwul. Biglang tumigil si Sohan sa pagngiti at nagtanong ng may kalituhan, Damwul. Pagkatapos ay sinabi niya, sumali ako sa sword dance troupe pagkatapos mong mawala. Si Sal, na laging mabait sa akin, palaging pinag-uusapan ka. Lagi kanyang namimiss at sinasabing gusto kanyang makita. Narinig ito ni Sohan at naalala ang isang bagay, at sinabing, kaibigan ka niya na talagang inalagaan niya. Kung ganoon, kaibigan din kita. Nagulat si Damwul sa salitang kaibigan, at nagtataka, kaibigan niya ako, kahit ngayon pa lang kami nagkita. Iniisip niya, talagang ang katulad siya ng narinig ko mula sa mga miyembro ng sword dance troupe. Namula siya at sumagot, salamat sa pagsasabing kaibigan mo ako, Sleepyhead. Nagulat ang senior sister at junior sister na makita siyang umiiyak, at sinabi ng junior sister sa isa, senior sister, umiiyak ang pangalawang senior sister. Pagkatapos ay sinabi ni Damwul kay Sohan, pero kailangan mo nang umalis. Kung malaman ni Master na kasama mo kami, hindi ka ligtas mula sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa senior sister habang bumabati ng isang espesyal na galang, first senior sister, pakiusap, huwag sabihin kay Master ang nangyari dito. Nais ko sanang hilingin ito sa iyo bilang iyong masuner ang junior sister. Tinitingnan ni Sohan ang mukha ng senior sister na may gulat at iniisip, siya na palaging mukhang walang emosyon ay humihingi sa akin ng pabor. Sila ni Sohan at ang tatlong babae ay nakaupo sa isang mesa. Ang senior sister ay tahimik na nakatingin sa kanya, pagkatapos ay nag-isip ng ilang sandali at sinabi, sige. Tinanong ni Sohan, ang iyong master ba ay ang dakilang Demonis? Pagkarinig nito, nagulat ang lahat sa kanya. Ngunit nagpatuloy siya, ang teknik sa pagninilay na ginagamit mo ay dapat na ang Golden Jade Mystic Art. Sigurado akong sinabi sa iyo ng iyong master na tanging mga birhen na babae na hindi pa nakaranas ng pakikipagtalik sa mga lalaki ang makakapag-imbak ng panloob na enerhiya ng mabilis sa pamamagitan ng Origin Purity Mystic Art, tama ba? Nagulat ang junior sister at nagtanong, paano mo alam yun? Sumagot si Sohan, ngunit marahil hindi mo alam na ang dakilang Demonis ay talagang sumisipsip ng panloob na enerhiya mula sa mga birheng babae. Hindi lang niya sinisipsip ang iyong panloob na enerhiya kundi pati na rin ang iyong core energy. Ang orihinal na pangalan ng Origin Purity Mystic Art ay Origin Purity Demonic Art. Nagtaka ang tatlong dalaga sa narinig at sinabi ng junior sister, imposible. Bakit naman gagawin yun ng aming master? Ngunit ang iba ay mukhang nahihiya. Tinanong niya ang senior sister, sabihin mo naman na walang katotohanan ang sinasabi niya. Pero hindi ito sumagot at nagkunot ang noo. Tinitingnan ng iba, Damwul, bakit hindi ka nagugulat? Alam mo rin ba ito? Si Damwul, nakayuko, ay sumagot, hindi ko alam ang detalye, ngunit iniisip kong kakaiba yon dahil ang aming master ay hindi tumatanda. Tinanong siya ng junior sister ng masungit, ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang totoo ang sinasabi niya? Ngunit nakakaramdam siya ng guilt at hindi sumagot. Biglang dumating ang master at sumigaw, aking mga disipulo, nasaan kayo? Nang marinig ng lahat ang kanyang boses, nagulat sila. Sinabi ng pangalawang senior sister kay Sohan, narito na ang aking master, mangyaring magtago ka. Ngunit nakaupo lang si Sohan ng tahimik. Sinabi ng senior sister sa kanya, dapat ka nang umalis, gaya ng sinabi ni Damwul. Kung magtatagal ka pa, baka mawalan ka ng buhay. Sa halip na magtago o umalis, kumuha si Sohan ng isang bote ng alak at nagsimulang magbuhos sa baso.
Sleepyhead, hindi ito ang tamang panahon para uminom, sigaw ni Damwol. Pero nagpatuloy pa rin si Sohan sa pag-inom. Dumating ang dakilang Demones, nakatakip ang mukha ng isang lambat at may pulang mata. Siya ay bata at maganda, nakasuot ng takong, at nakatayo sa likuran ni Sohan. Nang maramdaman ni Sohan ang kanyang presensya, naisip niya, nagpunta siya rito ng personal. Yumuko ang tatlong babae at bumati, nagmamalaki kami sa iyo, Master. Tinanong niya sila, aking mga disipulo, anong nangyayari dito? Agad na sumagot ang senior sister, bigla na lang siyang nagnanais na sumama sa aming mesa habang umiinom. Sinubukan naming paalisan siya, hindi siya taong dapat pagtuunan ng pansin. Nang marinig ito, ngumiti ang dakilang Demones at nagtanong, ganoon ba? Inisip niya talagang makipaglapit sa aking mga disipulo, patayin ang walang galang na ulol na yon. Naguguluhan ang lahat, ngunit sinabi ng senior sister, sa tingin ko, kabilang siya sa Chong-on Unorthodox faction. Baka komplikado ang mga bagay kung papatayin natin siya. Mula sa Chong-an Unorthodox faction, tila kinakabahan ang master at sumagot, hindi maaari. Sumagot ang disipulo, oo, master. Nagsimulang kumislap ang mga mata ng master at sinabing, mukhang matigas ang ulo mo nitong mga nakaraang araw, karaniwan yan kapag natututo ng mystic art. Iniisip ng senior sister, alam niya na kakaiba na ang aking pagkilos nitong mga huling araw. Pagkatapos, sinabi ng master, tamang-tama ang oras, dahil ang isang tao mula sa Chang'an Unorthodox faction ay dapat sanay. Patayin mo siya para gamaan ang loob mo. Kung gagawin mo yon, patatawarin kita sa nangyari ngayon. Ngunit sa halip na sumunod, sumagot ang disipulo, hindi ko matanggap na hihilingin ng isang master sa kanyang disipulo na patayin ng isang inosenteng tao ng ganoon kadali. Nabigla ang Great Demones at tinanong, ano? Samantala, umiinom si Sohan ng alak at tila kampante. Nakatingin si Damwol sa kanya at nagtataka, ano bang ginagawa niya? Nakatayo ang Great Demones sa ibaba at galit na nagsabi, kawili-wili, sinasabi mo ba ito kahit alam mo kung sino ako? Tinapos ni Sohan ang kanyang inumin, tumingin sa likod at nagsabi ng may kayabangan, lumayo ka sa akin. Napakalanza ng amoy mo na nasesira ang gana ko sa pag-inom. Nabigla ang master at ang mga disipulo ay nananatiling nakayuko bilang pagbati. Bigla na lamang tumawa ng malakas ang master, hinawakan ang kanyang belo at sinabing, mukhang baliw ka talaga. Ngunit hindi man lang siya pinansin ni Sohan at nanatili itong nakaupo, nakatingin sa isang hindi tiyak na lugar. Ipinatong ng master ang kanyang maputing binti sa tabi niya, inalis ang belo at sinabing, paano ko kaya gugulpiin ka para maibsan ang galit ko? Iniisip ng Great Demonist, napakaganda ko, alam kong ang mga lalaking tulad mo ay pare-pareho ang reaksyon bago sila mamatay, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Ngumiti si Sohan at sinabing, ibalik mo ang belo mo, at hindi mo ba ako narinig na pinaalis ka na? Galit na galit ang Great Demonist sa sinabi niya at gumalaw ang kanyang mga braso na parang handa sa pakikipaglaban. Nang makita yun ni Sohan, naghanda rin siya. Nagkaroon ng malaking banggaan ang kanilang mga kapangyarihan at nasira ang mesa dahil dito. Malaking banggaan ang kanilang mga lakas, at gamit ni Sohan ang kanyang lasong kakayahan, habang ang Great Demones ay ginagamit ang kanyang natatanging kapangyarihan. Inatake siya ng Great Demones, pero mabilis na nakaiwas si Sohan at tumalon sa bubong ng pavilion. Nabigla ang mga disipulo sa nakita nilang eksena. Habang inilalabas ng Great Demones ang kanyang espada, sinabi niya, hindi masama. Sinadya mo bang lapitan ang aking mga disipulo? Saan ka nagmula? Inilabas ni Sohan ang kanyang mga espada, at nagulat ang Great Demones at nagtanong, Dual Crescent Blade. Ikaw ang disipulo ng Poison Demon? Ngunit nanatili si Sohan na nakatayo at nakangiti, nakabalot sa kanya ang kulay rosas na ilaw ng lason. Laking gulat ng tatlong babae sa tanong ng master. Iniisip ng senior sister, ang Poison Demon ay isa sa 4 na Great Demons, katulad ng aming master. Samantala, nag-aalala si Damwol at iniisip, siya ang disipulo ng Poison Demon. Ngumisi ang Great Demonist at tumingin kay Sohan gamit ang kanyang magagandang pulang mata at sinabing, matagal ko nang iniisip kung nasaan ang Poison Demon.